Sa dalampasigan ng Rosario, Cavite, naabutan naming naghahanda ang mga mangingisdang sina Nonoy at Ronald sa kanilang paglaot. Huwag na po tayo sa sinisisira namin. Bahala na po. Kung may makuha, swerte natin. Dahil maliit ang kanilang bangka, hindi raw nila kayang lumayo. Pagdating sa gitna ng dagat, inihanda na niya ang gagamiting kompresor. Para po makatagal kami sa ilalim kasi kung magmano-mano hindi po namin kaya ito lalo na tulugay ng barko. Kabado man sa gagawing pagsisid, kailangan niya raw itong gawin para may kitain ngayong araw. Malabo at madilim sa ilalim ng dagat. Halos wala nang makita si Mang Nonoy. Kapansin-pansin ding halos wala nang isdang makikita sa ilalim. Makalipas ang 30 minuto sa ilalim ng tubig, umahon na si Nonoy. Madalawang sisid ko na po ma'am, wala talaga makuha. Wala na akong patutoy ma'am. Ilang piraso ho. Dati, ang kuha ko isang timba na, ganong kahaba ng sisid ko. Wala na po talaga. Dahil walang nakuha, muling sinubukan ni Nonoy sumisid. Dati mga 2 lubog ko, mga 6 na timba na. Nakakasambot na ako sa gastos, nakakabili ng pagkain sa pamilya. Ang itinuturo niyang dahilan ng pagkawala ng lamang dagat ang nangyayaring reclamation activities sa iba't ibang bahagi ng Manila Bay. Ayan po ang epekto ng buga-buga sa ngayon. Hindi ka para sa dati. Ayan. Kaya umuwi na lang po kami. Walang makukuha. Ayak. Hindi lang alam ng misis ko. Kailangan lumaban mo. Mula dito sa Pampang ay kita ang isa sa mga dredging vessel o kung tawagin nila dito ay buga-buga. Ito yung mga sumisipsip at naghahakot ng mga buhangin sa ilalim ng karagatan na sakop ng mga bayan ng Rosario, Naik, Maragondon, Tanza at Ternate dito sa probinsya ng Cavite. Pero sa kabila ng kinakaharap na banta ng mga mangingisda sa Cavite, may ilan na pinipili pa rin makipagsapalaran. Marami na rin daw ang tumigil sa pangingisda dahil malulugi lang. Dating araw, sa mga oras na ito ay halos wala nang nakaparada ritong bangka dahil nagpalaot na. Pero ngayon, makikita nyo naman, ang dami pa rin na nakaparada ng mga bangka. Ang grupo ni Namang Ray nakarating na ng Bataan para mangisda. Dati ba na kayong nagpupunta ng Bataan para lang mangisda? Ngayon lang o kasi wala nang mano rito, doon na mabuga-buga, makasaka sa lambat namin. Ang lambat namin, hindi namin alam na sagasa, hindi kami nakakalao. Kumusta yung huli? Wala, dogi. Uwi, luhaan. Kaya maging ang mga nagtitinda ng tinapa, apektado na rin. Kami ngayon kasi konti na lang kinikita. Hindi kagaya noon, medyo nakaka-survive pa kami. Kuha ang cellphone video na ito noong 2021 sa Rosario, Cavite. Makikitang sagana pa ang mga isdang nahuhuli noon. Kung gusto nyo bumili ng sariwang isda mga paps, galing mismo sa laot, ito kung may pitik pa. Sariwa talaga mga paps, oh. Kilala bilang tinapa capital ng Cavite ang Salinas, Rosario. Pero ngayon, kakaunti na raw ang mga isdang nahuhuli. Sabi nila yung dahil sa barko kasi maingay daw yun sa ilalim, kaya sa malayo sila lumalaot. Sa datos ng Fisheries Production ng Cavite, noong 2021, nasa mahigit 22,000 metric tons pa ang produksyon ng isda sa buong karagatan ng Cavite. Pero bumaba ito ng 19,000 metric tons noong 2022. Makalipas ang mahigit 3 taon, muli naming binalikan si Nonoy. Naabutan namin siyang naglilinis ng bangka bago pumalaot. Kasi madalas malabo dito. Tulad ngayon, kagagaling lang sa bagyo.
kumakalog yung ilalim. Tapos puro kumunoy. Hindi ka paras nung nakaraan, nung wala pang dredging, talagang maganda. Pagkatapos ng bagyo, ganyan, napakalinaw ng tubig. Hindi pa man nakakalayo, kapansin-pansin ang burak na kulay ng karagatan. Palagpas natin dito. Yan, na yan. Kumuloy na. Kung may oras dito, natakpan siya ng putik. Yung parang burak yan. Kwento ni Nonoy, ito raw ang pinsalang iniwan ng dredging. Bago po ako sumisid, papakita ko po sa inyo kung gaano kalabo talaga ng dagat dito sa amin. Yan, sumisid po tayo. Kumpara noon, mas lalong dumilim at lumabo ang tubig sa dagat, kaya mas lalong pahirapan ang pagsisid ni Nonoy. Makalipas ang 10 minuto, agad na umahon si Nonoy. Kalabo po talaga, wala nakuha. Sa pag-asang may mahuli, sinubukang lumipat ng pwesto ni Nonoy sa kamuling sumisid. Sa pantisid, hindi na po makakakuha. Sa ilalim ng tubig, makikita ang halos durug-durog na mga bahura o corals. Wala, zero. Makalipas pa ang 20 minuto. Wala, labo talaga. Kung noon, nakakakuha pa raw siya ng ilang pirasong batotoy o isang uri ng seashell. Ngayon, 1 piraso na lang ang nakuha niya matapos ang halos 1 oras na pagsisid. Sa ngayon po, wala na. Mayroon man, madalang na. Lalo pong lumala, ma'am. Kwento ni Nonoy, 3 taon nang ganito ang sitwasyon ng hanap buhay nila sa dagat. Binaybay namin ang karagatan ng Manila Bay para malaman ang kasalukuyang sitwasyon ng karagatan. Hindi pa man nakalalayo, agad nang bumungad ang mga dredging vessel na kumukuha ng buhangin sa ilalim ng dagat. Dating malawak na karagatan ito ng Manila Bay, pero kung napapansin ninyo, parang may mga maliliit na isla ngayon dito. Bahagi kasi yan ng isinasagawa na reclamation project hanggang matabunan na ang ilang daang hektarya dito sa Manila Bay. Pero para saan nga ba ang ginagawang dredging o paghuhukay ng buhangin mula sa ilalim ng Manila Bay? Ayon sa Philippine Reclamation Authority o PRA, 14 na reclamation project ang may permit mula sa kanila. Pero sa ngayon, 3 lang daw ang pinapayagan ng kanilang ahensya para magpatuloy ng dredging activities. Doon sa 3, yung 2 reclamation ongoing ay ang 2 Pasay City projects. Medyo advanced stage na po sila ng completion. Pero yung isa po, yung sa 3, na-lift na po yung suspension dito pero hindi pa po sila actually nag-uumpisa kasi po inaayos pa po nila yung mga requirements po sa contractor nila. Ang dredging na ginagawa sa Cavite, itinatambak naman sa Pasay Harbor City na isa ring proyekto na aprobado ng